Okay, thank you, Lord. Ayan, live na siya. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ano na siya? Magandang gabi po. Hindi pa po pwede, no? Tuloy niyo po, dalawa po. Ito, dalawa. Magandang gabi po, mga minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon. Magandang gabi rin po sa lahat ng mga pastors, mga ministers na nanonood po dyan po sa Mindoro, dito sa San Fernando. Ganun din po sa Visayas, mga ministers doon, mga pastors po na nakikinig po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa gabing ito, mga kapatid, talakayin po natin ang Revelation chapter 4, tsaka chapter 5. Titingnan po natin dito yung ilang mysteries ng Book of Revelation na malaking tulong po ito, makakatulong ito sa paglago po ng ating, alam niyo po, yung kaalaman sa Panginoon at spiritual na kalakasan sa lahat ng baguhan, makakatulong po ito. Wala po dito sa Revelation chapter 4, babasahin ko po itong mga mystery dito. Makikita natin itong trono ng Diyos sa langit, yung makikita natin doon sa paligid niya, yung 24 elders, yung 4 beasts na nandun po. May mga mystery po yan. Dito po sa Revelation 4, ganito po ang sinasabi. Para makaragdag po ito sa ating kaalaman. After this, sabi ng Revelation chapter 4, beginning verse 1, after this, I looked and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I saw, which I heard, was as it were of a trumpet, talking with me, which said, come up hither, sabi niya, no? And I will show you things which must be hereafter. Ang maliwanag ng Book of Revelation, ito po ay prophecy. Sabi niya, ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na darating. Sabi ng tinig kay Apostol Juan, no? Si Apostle John, dinala ng Lord ang kanyang spirito sa langit at pinakita niya yung mga bagay na ito. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone. And there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. And round about the throne were 24 elders. 12 and 20, 4 and 26. And upon the seat, I saw 4 and 20 elders. Nakita ko ang 24 na elders. Isang araw na share ko na yata yung mga elders na ito. Kilala nyo sila, yung mga elders dito sa paligid ng trono ng Diyos. And they had on their heads crowns of gold. Binigyan sila ng mga gintong korona. Itong mga lingkod ng Diyos na ito. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. And then were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. And before the throne, there was a sea of glass, like unto crystal, and in the midst of the throne, and round about the throne, were 4 beasts, full of eyes before and behind. Sa paligid daw nakapaligid daw sa trono ng Diyos, sabi rito,
sa gitna ng trono, meron daw 4 na beasts na puno ng mata, puno ng mga mata sa harap at sa likod. And the first beast was like a lion. Yung daw unang beast o hayop ay para itong leon. Parang leon, no? And the second beast like unto calf. Para siyang calf, no? And the third beast, sabi rito, the third beast was had a face of a man. Meron siyang mukha ng tao. And the fourth beast was like a flying eagle. And the fourth beast, sabi rito, had each of them 6 wings. Katulad po ito nung nakita ni Prophet Isaiah. Ito kung nagkamali sa chapter 6 ng Isaiah. Merong 6 na pakpak ang mga seraphims. Mga seraphims po ito. About him, and they were full of eyes. Punong-puno sila ng mata. Sabi rito, meron silang punong-puno sila ng mata sa harapan at sa likuran. May ibig sabihin po yan. May ibig sabihin po yan. Okay, at sabi rito, and yan ay mga mysteries, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was, which is, and which is to come. And when those beasts, excuse me, give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever. Nagbigay sila ng glory sa Panginoong Diyos na nakaupo sa trono. Sabi rito, who liveth forever and ever, saying, the 24 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before his throne, the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things. Thou hast created all things. And for thy pleasure they are and were created. Pinuri nila ang Ama, ang Panginoong Diyos, ang sabi nila, karapat-dapat ka, Panginoon, tumanggap ng lahat ng glory. Sabi niya, no? Sapagkat nilikha mo lahat ng bagay at nilikha mo ito, sabi niya, para sa iyong pleasure. Kaya, lahat po tayo, mga kapatid, lahat tayo, nilikha tayong lahat ng Lord para sa kanyang pleasure. Kaya nga, ang Kristiyano dapat talagang maglingkod sa Panginoon para matuwa ang Diyos, magkaroon siya ng pleasure sa kanyang creation. Kaya lagi ko sinishare ito sa church, tandaan nyo, nilikha tayo ng Lord para sa kanyang pleasure. Para may magbigay glory. Sabi ng Isaiah, nilikha ko kayo, sabi ng Lord, upang may magbigay ng papuri at magbigay luwalhati sa akin. Sabi niya sa Isaiah. Maliwanag po na sinabi ng Panginoon yun, yun ang dahilan ng pagkakalikha po natin. Kaya nga ang Kristiyano dapat talaga na maglingkod sa Lord at magbigay po ng kaluguran sa Panginoon. Last verse. Last verse na ba tayo? Yun na po. Okay na po yun. For thy pleasure they are and were created. Kaya dito mga kapatid, sa chapter na ito, ano yung mga mystery dito? Ang mystery ito yung 24 elders, yan po yung mga mysteries. Na-share ko na ito sa ating
ano pong ito, no, sa ating programa. Kaya lang nabura na po eh. Ang Facebook ngayon halos isang paglumapas po ng isang buwan, binubura na. Kaya naisip ko na kailangan pala minsan talagang sinesave natin yung mga messages. Napakaganda pa naman ng message. Pero uulitin ko uli para mapaliwanag natin mabuti. Sino-sino ang mga 24 elders na nakita ni John nang dalhin siya ng Lord doon. Nilukuban siya ng Holy Spirit at si John dinala ng Lord sa third heaven, sa langit. At nakita ni John ang trono ng Diyos, yung altar. Nakita niya yung tabernacle of God. At dito sa tabernacle na ito, mga kapatid, wala siyang nakitang building. Sabi ni John, maliwanag na sinabi niya, wala akong nakitang building sa langit. Wala pong literal na building na gawa ng kamay ng tao roon. At wala rin pong bundok. Walang gubat. Yung mga sinasabi ng Ezekiel at Revelation po tungkol sa mga punong kahoy doon, hindi po literal na kahoy yun. Yun po ang church. Yun po ang mga anak ng Diyos na yung mga dahon nila, no, plural ito, ay nagiging gamot ng mga bansa, ng mga nasyon. Kasi maghahari talaga ang church kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon sa lupa. Yun, natalakay natin yung millennial reign of Christ bago dumating ang tinatawag na new heaven and new earth. May magkakaroon pa ng bagong langit at bagong lupa sa mundong ito pagkatapos ng 1,000 years na paghahari. Kaya nga ang Lord, sabi niya, bibigyan ko kayo ng pamamahala sa mga bansa. Lahat kayong ang magtatagumpay, bibigyan ko ng pamamahala sa mga bansa. Pangungunahan nyo, paghaharian nyo, o irurol nyo ang mga nasyon, iba't ibang nasyon, sa kamay na bakal. Sabi ni Jesus. Kasi may mga natural people sa panahon ng millennium, sinabi ng Revelation 20, magkakaroon po ng bababa si Kristo sa panahon ng tribulation period. Pag lumusob ng Antichrist sa Israel, imamasaker ng Antichrist ang Israel, papatay niya. Ang plano niya, ubusin ang lahat ng Israelita. Pero ang napatay niya, 2/3, na nakahula na sa Bible, sabi ng Panginoon, 2/3 ang shall be cut off and die. Sabi ng Lord sa Zechariah, mapuputol at mamamatay ang 2/3. Kaya nga kung 60 million sila, yung 40 million ang mamamatay. Imamasaker ng Antichrist. Yung 1/3 na natira, sabi ng Lord, babalikan niya. Yun ang babalikan sa tinatawag na Armageddon, Battle of Armageddon. Bababa si Kristo kasama ng mga Kristiyanong na rapture, kasi magkakaroon tayo sa langit ng 3.5 years na reunion. Yung kalahati ng 7 years tribulation period, ito, nakahula ito, makikita nyo sa Daniel 70 weeks, yung 3 taon at kalahati, mga kapatid, kukunin ng Lord ang church, maghihintay sila roon, para hindi nila datnan ang pinakamabigat na tribulation. Dahil yung ikatlong 3 at kalahating natitira sa 7 years tribulation, hindi po matitiis yun. Talagang papatay ang Antichrist. Magtatatak siya ng 666. Lahat ng tao na sa pilitan niyang pinatatakan, sabi ng Revelation 13, sa pilitang pinatatakan ng beast, ng halimaw, ang mga tao sa kanilang noo at kanang kamay. Mga kapatid, malinaw po ito. Magkakaroon talaga uli ng mga checkpoint, no? Katulad nung nagkaroon ng lockdown, paghaharian ng Antichrist ang mundo. At ang sabi ng Lord, ibibigay ng mga hari at presidente sa buong mundo ang kanilang power sa Antichrist. Wala silang magagawa dahil ang evil spirit po ni Satan, ang mga demonyo, talagang dadayain sila ayon sa Revelation 16, papasukan ng mga evil spirits ang mga hari at presidente upang maibigay nila sa halimaw ang kanilang kaharian at kapangyarihan. Kaya nga matitipon ng Antichrist ang mga bansa sa mundo at sila ang sasakop at lulusob sa Israel sabay-sabay para matupad ang prophecy ng Diyos sa Old Testament
sa Zechariah 14:2, sabi ng Diyos, narito, titipunin ko lahat ng bansa, lahat ng nasyon, sabi niya, laban sa Israel, laban sa Jerusalem, to battle. Sabi niya, no? At ang bayan ay wawasakin nila. Ang mga babae hahalayin, ang mga bahay susunugin, wawasakin, iraransak o ispoilin. Kaya mga kapatid, yun ang future ng Israel. Kaya hindi nila alam ang kanilang future. Pero tayong mga hentil, tayo pong nasa church, alam natin ang future ng Israel. At alam din natin ang future ng church. Ang ating patutunguhan po ay rapture, no? Yung tinatawag na pagdagit ng Lord sa iglesia niya. Kukunin niyang buhay ang mga tupa sa kanyang nalalapit na pagbabalik. At yan po alam nating lahat malapit na. Yan, nandito na lahat ng signs, no? Ang isang sign na lang na kailangan nating hintayin at na matupad ay ang paglaganap ng ebanghelyo ng yung true gospel. Yung pure and perfect gospel ng Lord, walang halo na doktrina ng tao, ikakalat muna ng Diyos sa buong mundo. Sabi ng Bible, at pag lumaganap na ang ebanghelyo, sabi ng Lord, darating na ang wakas. Doon po bababa si Kristo para kunin ang kanyang iglesia at ibubuhos na po ang pinakahuling tribulation o kahirapan sa mundo. At doon nahatulan ng Lord ang Israel. 2/3 ang mamamatay. Yung 1/3 patatawarin niya. Ayon sa Biblia, lilinisin ko sila and I will multiply them. Sabi niya, imu-multiply ko sila. Ibig sabihin, magpaparami silang muli. Ibig sabihin ng magpaparami, manganganak silang muli. Kaya nga hindi sila katulad ng church. Ang church kasi may buhay na walang hanggan. Ang Israel, sabi ng Lord sa Isaiah 65, sila'y mamamatay ng 100 years. Bibigyan ko na lang ang bayan ko ng 100 years para mabuhay. Sabi niya, ang kanilang buhay ay magiging kasing haba ng buhay ng punong kahoy. 100 years. Ang mga sanggol, hindi na mamamatay na sanggol. Wala nang mamamatay na sanggol, sabi niya. Iingatan na ng Lord ang Israel. Ngunit ang sanggol ay mamamatay ng 100 years, sabi niya. Tingnan niyo po, ang Israel meron silang kamatayan, no? May pinapanganak, may namamatay. Hindi katulad ng church ngayon, kaya nga ngayon sa panahon natin mapalad po tayo. Kasi sa panahon natin, meron tayong eternal life. John 3:16. For God so loved the world, dahil mahal ng Diyos ang sanlibutan, lahat ng tao, mahal niya, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, napako sa krus ng Kalbaryo, upang sino mang sumampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo, hindi na parurusahan, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Walang hanggan. Buhay na walang kamatayan. Kaya lahat ng tumanggap kay Kristo ngayon, panahon natin, panahon ng biyaya, may eternal life. Praise the Lord. Sir Feli? Hindi po gumana yung isang camera? Excuse me po. Ay, hindi po gumana. Bali. Ayaw po. Hindi bali. Tuloy na po natin. Tuloy na po natin, no? Mga kapatid, sige po, paki-repair na lang. Yung camera po natin, yung isang ginagamit nating Android po na cellphone, medyo nagkaroon ng konting trouble. Ngayon inaayos po. Kaya nangihinayang lang po ako sa mga kapatid nating naghihintay, nanonood din. Kaya ito po ay napakahalaga, no? Kaya balik na po tayo dito sa Revelation. Kaya yun ang future ng Israel. May naghihintay po talaga sa kanilang massacre, no? Hindi nila alam yan. Kumpiyansa si Netanyahu na sila na ang pinaka-powerful na nasyon sa Middle East. Pero hindi nila alam ang naghihintay na trahedya sa kanila sa panahon ng Antikristo. Ito'y pinrapisi na rin ni Jesus Christ sa New Testament. Sabi, pinrapisi niya. Sabi ng Panginoon sa mga babae, kasi mga babaeng mananampalataya sa Kanya,
tinatangisan siya nang siya po'y pinaparusahan na umiiyak ang mga babae na believers, mga ina. Ngunit sabi ni Jesus, huwag niyo akong tangisan, huwag niyo akong iyakan. Ang iyakan niyo ang inyong mga kalahi. Ang iyakan niyo ang inyong mga anak. Sabi niya, darating ang panahon, kukubkubin sila ng Antichrist. Sabi ng Lord, may darating na trahedya sa Israel na napakalaki. Kaya nga, isama natin sa prayer ang Israel, yung mga chosen people ng Lord, ingatan ng Lord, kahabagan ng Lord. Ay, salamat po, sister, salamat po. Ingatan sila ng Lord. Kasi meron pa namang remnant, laging may remnant. Lagi po siyang may planong tinatawag na plano of restoration. Laging may maiiwang buhay. At yung maiiwan, i-restore ng Lord at imumultiply muli. Kaya nga, meron talagang nakatakdang maiiwan. Kaya nga sinasabi ng Lord, meron talagang grace ng Lord. Sabi ng Biblia, grace lang ng Lord. Yung mga pinalad na tumanggap ng grace, mapalad. Yung mga iba po na predestinated sa kapahamakan, na nakatakdang patay ng Antichrist, nakatakda po yun. Walang makakahadlang doon. Kasi lahat ng bagay nakatakdang lahat. Nasa Bible po. Tinakda na ng Lord, sabi nga niya sa Isaiah, hindi pa naganap ang future, sinasalita ko na sa inyo. Sinong Diyos ang makagagawa niyan? Yung magaganap sa hinaharap, dinedeclare ko na, ngayon pa lang, sabi ng Lord. Kaya alam na ng Lord ang magaganap sa mundong ito. Kaya ito po ang kalooban ng Lord. Kalooban niya ng true gospel, ma-preach natin, ma-share po natin. Maraming mga Kristiyano ngayon, mananampalataya, hindi pa nila alam ito. Sino bang 24 elders? Hindi pa nila alam yun. Paano sila mararapture? Ang qualification ng Lord, ang gusto ng Lord, inihingi niya sa mga anak niya, maunawaan natin ang buong scripture, ang buong revelation ng Lord. Maunawaan natin, ano ba itong mystery ito? Tingnan natin ang, balik tayo dito sa Revelation 4. Sabi rito, kaya nga dinala ng Lord si Apostle John sa langit para ipakita niya ang langit. Nakita ko ang trono ng Diyos, sabi ni John. Nakita ko ang trono ng Diyos, iisa, sabi niya. Hindi po 3, hindi po 2, hindi po 5. Meron lang pong isang trono ang Diyos. At ang nakapaligid sa trono ng Diyos, 24 seats. Dito makikita nyo yung madadat na natin sa langit. Yung dadat na natin doon, makikita nyo na ngayon. Sa lupa pa lang, nire-reveal na sa atin ng Diyos. Tinuturo niya na ano ang makikita natin doon pagdating natin sa langit. Pag na-rapture tayo, anong dadat na natin? Baka yung iba nag-i-imagine po ng 3 trono. Wala pong 3 trono. Meron lamang pong isang trono ang Diyos. Kahit sa Revelation 7, nandyan yan. Napakalinaw. At ang nakaupo sa trono ay walang iba kundi ang anak at ang ama. Dahil ang ama, spirito. Ang anak may laman. Ang anak meron siyang image. Sabi ng Bible, Colossians 1:15, Jesus Christ is the image of that invisible God. Si Kristo raw ang imahe o larawan ng Diyos na invisible. Si Kristo ang kaisa-isang katawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga uupo si Kristo sa trono niya at ang amay nasa kanya. Sabi ng Lord, kapag napasuko na ng ama lahat ng kaaway ng anak, sa paanan ng anak, ang anak naman ang susuko sa ama upang ang Diyos, ang anak at ang ama ay maging isa, maging lahat sa lahat. Magiging isa. Wala na pong mystery. Kaya nga mababasa nyo rito sa Revelation 7, magtataka ka. Bakit ang nakaupo sa trono ng Diyos na isa ay si Kristo? Bakit siya? Kasi siya po ang may pang-upo. Siyang may katawang image ng tao. Siya ang tinatawag na Son of Man, nagkatawang tao. Ang Ama, Espiritu. Kaya nga dito sa Revelation 4 na ito, makikita mo ang Ama, hindi sinabi ni John, nakita ko ang mata ng Ama, nakita ko ang kanyang ilong, wala siyang nakitang image. Wala siyang nakitang itsura. Ano ang nakita ni John the Beloved? Apostle John. Ang nakita ni Apostle John ay walang iba kundi ang tremendous light of God.
Nakita niya yung tremendous light, tremendous power of God. Na hugis ng, parang hugis tao. Hugis tao. Pero wala siyang nakitang mukha. Wala siyang nakitang, kasi maliwanag ang sabi ng Ama. Walang makakakita sa mukha ko, Moses, na tao, sino mang tao, na hindi mamamatay. Kaya ang pinakita lang ng Lord, yung parang hugis, tremendous light and power of God. Ang nakita ni John the Beloved, at yun po, no? Kaya nga, makikita natin dito, na ang Ama talaga Espiritu. Ang Ama Espiritu. Kaya nga minsan nagmamanifest siya bilang ulap sa Israel, minsan nagmamanifest siya bilang iba-ibang manifestation. Maraming manifestation si Jesus Christ sa Old Testament. Nagmanifest siya bilang angel of the Lord. Nagmanifest siya bilang Melchizedek. Nagmanifest siya bilang apoy sa panahon ni Moses. Pillar of fire. Ano pa? Cloud by day and fire by night. Nagmamanifest ang Diyos sa iba't ibang manifestations. Bakit? Kasi Espiritu siya. Hindi po tao ang Diyos. Wala siyang laman. Wala siyang buto. Kaya nga, Espiritu. Kaya ngayon mga kapatid, dito nakita ni John ang trono ng Ama. Nakita ko. And I saw a throne was set in heaven. Nakita ko ang isang trono ng Diyos sa langit. At sa paligid ng trono, ng Panginoon, sabi ni John, Apostol Juan, ni-reveal ng Diyos kay Apostol Juan ang mystery ito para malaman natin yung dadatnan natin doon. Nakita ko, nakapaligid sa trono ng Diyos, sa iisang trono ng Diyos, ang 24 na upuan o seats. 24 na upuan. Ako naniniwala ko, baka yung mga upuang yun, ginto rin yun. At sa 24 seats, may nakaupong 24 na elders. May 24 elders. Isang araw po, maaaring next meeting, talakayin natin, daanan natin yung 24 elders para makilala natin silang lahat. Okay? Ngayon po, at nakita ko, sabi ng Panijan, sa paligid ng trono, may lumilipad na seraphims, 4 na nilalang na may 6 na pakpak, 4 po. At ito rin ang nakita ni Isaiah sa Isaiah chapter 6. Nakita ko ang 4 na anghel na may 6 na pakpak, 4 na seraphims, sabi niya. Kaya nga, ibang anghel po ito, ibang angel ang seraphims. Iba naman yung sila Michael Archangel, sila Gabriel. Iba naman po yung mga cherubims, iba-ibang angels. Napakaraming uri ng angels na nagme-minister po sa Panginoon. Kaya dito mga kapatid, sister, paki-check po itong ating background. Nagko-commercial pala, ano po? I'm sorry. Pasensya na po yung ating background po. Nag-commercial. Nakita ko lang. Kaya yung 4 na nilalang na 4 beasts, sabi niya, nakita ko ang isang beast, ang mukha niya parang leon. Po, 4 ito na may ibig sabihin yan. Mystery din po ito. Ito ang ating pag-aaralan sa gabi ito, yung 4 beasts. 4 beasts. Ang 4 na nilalang o beast na ito ay may punong-puno ng mata. Meron silang mata sa harapan at puno rin sila ng mata sa likuran. Ano po ang ibig sabihin ng mga mata? Sa Bible po, kapag sinabing mata, ang ibig sabihin niyan, anointing of God, spirits of God, sent into all the world. Ayon sa Biblia, babasahin ko sa inyo itong Revelation 6, dito sa 5, para makita nyo po itong mystery ito. I-reveal ng Panginoon sa atin itong mystery ito. Sabi rito, and I beheld, chapter 5, verse 6, hanggang dito sa verse 7 siguro.
O, dito na sa 6. And I beheld also, and lo, in the midst of the throne, dito sa 5 muna, and one of the elders saith unto me, weep not, sabi niya kay Apostle John, behold, the Lion of Judah, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to loose the seals thereof, and to loose the 7 seals thereof. Verse 6. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, biglang lumitaw ang Son of Man. Biglang lumitaw si Jesus Christ. Yung pagkatao niya, yung napako sa cross, punong-puno ng dugo. Yung ulot, umaagos ang dugo sa koronang tinik. Yung katawan niya, yung kanyang damit, basa sa dugo. Parang binabad sa dugo. Parang yung sa Revelation 19. At yung mga palad niya, may pako, may pinagbutas ng pako, punong-puno rin ng dugo. Yung mga paa niya, ganun din po. At kasuotan niya. Biglang lumitaw sa harap ng trono ng Ama. Yung tremendous light, yung liwanag na nandun sa trono. Lumitaw ang Son of Man, yung napako sa cross. Anong sabi rito? Verse 6. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, the 24 elders, stood a lamb, yung kordero ng Diyos na si Jesus. Stood a lamb. Sabi niya, as it had been slain. Nakatayo ang kordero ng Diyos na si Jesus, na para bang kinatay na kordero, kinatay na tupa, nababalot sa dugo, parang slain. Ibig sabihin, ang kordero pag kinakatay yan, punong-puno ng dugo. Nagpakita ang Lord, hinandog niya ang kanyang dugo sa Ama. Ito po ang sinabi ng Bible. Inandog niya ang kanyang dugo, hindi sa literal temple, katulad ng ginagawa ni Aaron, na high priest. Inahandog niya sa literal temple o literal tabernacle of God. Pero dito si Jesus Christ, sabi ng Hebrew, hindi sa literal na tabernakulo o templo ang inandog ang kanyang dugo, kundi ang dinala na ni Jesus, tinandog niya para sa kasalanan natin, ay ang sarili niyang dugo, ang banal niyang dugo, at upang ihandog sa Ama sa most holy place. At ang pinuntahan ni Jesus, hindi literal temple, kundi yung tunay na most holy place. Dahil yung kay Aaron, ayon sa Revelation, ayon sa Hebrews 9, ang pinagdala ni Aaron na tabernakulo, literal lang. Sabi niya, hindi pa yun ang totoo, sabi ni Apostol Pablo. Which, they're just, no? The prefigure of the truth that is about to come, no? That is coming. Yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi pa yun ang totoo. Hindi pa yun ang totoo. Yung kay Aaron daw, type and shadow lang ng totoong darating na most holy place. At ang most holy place ay walang iba kundi ang langit. Ang trono talaga ng Diyos, ang altar ng Diyos sa langit. At doon dinala ni Jesus ang kanyang banal na dugo sa Ama. Kaya nang iharap niya sa Ama, anong ginawa ng Ama? Ibinigay ng Lord sa kanya ang aklat na selyado ng 7 seals. Selyado po yung 7 seals. Kaya nga umiyak si John Dahil sabi ng Bible, walang karapat dapat sa langit at sa lupa na tumanggap sa aklat na yon at magbukas ng kanyang 7 seals. Umiiyak si John, sabi niya, kung walang magbubukas sa selyo, nakalock ito ng 7 seals, paano marireveal ang pangalan natin sa Book of Redemption? Ang aklat na yon, mga kapatid, hindi po Bible yon. Ang aklat na yon ay Book of Redemption. Book of Redemption. Doon nakasulat lahat ng mga tinubos ni Kristo sa kanyang dugo. Lahat ng naligtas, nandun nakalista ang pangalan. Nandun yung mga pangalan natin, mga kapatid. Kaya nga, mahalaga na mabuksan yung selyo
Kasi pag hindi nabuksan yan, hindi marireveal ang pangalan ng mga naligtas, ng mga tinubos. Ibig sabihin, hindi kumpleto ang redemption. Mabubuksan lang yan pag may redeemer na nag-redeem sa atin o tumubos sa ating mga kasalanan. At nang magtagumpay ang Lion of Judah, si Jesus Christ, sabi ng elder kay Juan, huwag ka nang umiyak. Sabi niya, huwag ka nang umiyak dyan. Meron nang nagtagumpay sa kamatayan sa krus. At mayroon ng karapat-dapat na kumuha sa kamay ng Ama sa aklat at magbukas ng kanyang 7 seals na nakalak sa backside of that book. At ang sabi ng Bible, weep not John, sabi ng elder. Nagtagumpay na. Meron ng karapat-dapat, sabi niya. The Lion of Judah, sabi niya, has prevailed to open the book and to loose the seals thereof. Praise the Lord. Mga kapatid, hallelujah. Yun po ang sinabi ng elder kay Juan. Sabi niya, huwag ka nang umiyak. Marireveal na ang pangalan mo. At lahat ng tinubos ni Kristo, lahat ng naligtas, makikita na ang pangalan. Praise God. Kasi, hindi pwedeng mabasa ang pangalan mo sa judgment. Kung ikaw ay ligtas, paano mabubuksan ang aklat kung walang redeemer na magbubukas? Kaya ganyan po ka-powerful ang dugo ni Kristo. Ganyan po kahalaga si Jesus Christ sa atin. Siya ang ating redeemer. Siya ang ating siyang nagbukas ng aklat para makumpleto ang ating redemption. Tinubos na tayo ng dugo niya at yung dugo niya hinandog sa Ama sa altar at tinanggap ng Ama. Kaya yung ating mga pangalan nakuha niya ang aklat at nabuksan niya. Kaya nakumpleto ang ating salvation. Praise the Lord. Nakumpleto ang ating kaligtasan. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Yun ang message ng Lord dito sa Revelation 5 na ito. Kaya mga kapatid, ngayon, dito balik tayo sa anointing. Itong mga tuloy ko po dito sa Revelation 5 para makita nyo ang ibig sabihin ng mata. Mata, no? In the midst of the elders stood a lamb as it had been slain. Parang kinatay na kordero si Kristo. Having 7 horns and 7 eyes. Meron siyang 7 mata. Makita natin si Jesus Christ daw, ang kordero ng Diyos, ang ating Redeemer, ang ating Savior, meron daw 7 mata. Hindi po literal yan. Kaya ang Bible, pag ininterpret po ito ng literal, magkakamali po tayo. Hindi literal na mata na si Jesus Christ. May 7 mata, ang sagwa niyan. Para siyang hindi tao, no? Parang monster ang dating. Kaya hindi po literal na mata yan. Ang ibig sabihin ng mata ito, having 7 eyes, which are the 7 spirits of God. Yung palang mata, 7 spirits of God. 7 anointing Spirit of God sent forth into all the world, into all the earth, na sinusugo ng Diyos sa buong mundo, sa buong daigdig. Yun palang 7 eyes ay anointing. 7 spirits of God sent forth into all the earth. Kaya, itong mga anointing ng Lord, the 4 beasts, sabi rito, they were full of eyes in front of them and behind them, sa likod nila, sabi ng Biblia, punong-puno sila ng mata. Ito po yung mga anointing of God na isinusugo ng Lord sa kanyang church para i-combat, para labanan at kontrahin ito pong 4 horses ni Satan. Itong 4 horses sa Revelation 6, nang buksan ni Jesus, nakuha niya ang aklat sa kamay ng Ama. Dahil karapat-dapat siya ang Redeemer. Ang dugo niya ay qualified na pangtubos.
dahil hindi siya nagkasala kahit katiting. Kaya binigay ng Ama ang aklat. At yung aklat, yung likod ng aklat, alam ba itong Bible na ito, merong 7 seals. 7 seals. Nakalock ang aklat ng 7 seals sa likod, kaya hindi mo pwedeng buksan. Nakaselyado, nakalock. Kaya ang Panginoong Yesus, anong ginawa niya? Binuksan niya ngayon ang mga lock, itong mga 7 seals. Sabi dito sa verse 1, "And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder." Nang buksan ni Jesus ang kordero ng Diyos, ang unang selyo ng aklat, binuksan niya yung lock. Narinig ko sa langit ang kumulog sa langit. Bisip nang buksan niya yung unang selyo, biglang dumagundong ang kulog ng Diyos. Talagang kumulog. Anong ibig sabihin yan? Napakahalaga. Napaka-importante na malaman natin ang mystery ng 7 seals. At ito po ay hanggang ngayon, lihim pa ito sa iba-ibang churches. Hindi nila alam, hindi pa na-reveal sa kanila ang mystery ng 7 seals na binuksan ni Jesus. Kaya dito mga kapatid, nang buksan niya, sabi ng isang elder, o sabi ng isang, "And I heard, as it were the noise of thunder." One of the 4 beasts, nagsalita. Ang isa sa 4 na beast na may maraming mata sa harap at sa likod. Kasi ito ang anointing ng Diyos. Ang matang yun, ibig sabihin, anointing of God. Nakita natin si Jesus may 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth. Yun ang 7 spirito ng Lord na isinusugo ng Diyos sa church para maging anointing o power, no? Tulad ng 7 churches sa Asia Minor, pinadalan siya na bawat isa may kanya-kanyang anointing. 7 spirits yan, 7 anointing. Kaya nga ang 7 churches sa Asia Minor, may iba't ibang katangian. May iba't ibang katangian sila. May iba't ibang katapatan. May iba't ibang good works. Kaya nga pinuri sila ng Lord, merong nirebuke, merong pinuri. Iba-iba ang kanilang mga anointing. May pinuri, may binabalaan, binigyan ng babala, pero lahat mahal ng Diyos. Binigyan lang ng babala ni Jesus ang 7 churches. Ang pinuri niya, ang Philadelphian Church. Kaya nga, 7 anointing sa 7 iglesia. Ngayon mga kapatid, dito po, sabi rito, sabi ng isang beast, yung may puno ng mata, "Lumapit ka dyan," sabi niya, "tingnan mo, halika." Nang makita ni John, may lumitaw na puting kabayo. Nang buksan ni Jesus ang unang selyo, lumitaw ang white horse. Ano po? Ito, makikita nyo rito mga kapatid, maraming nagkamali rito. Ang isa ako sa nagkamali nung araw. Kasi ang ininterpret ko ito nung araw sa sarili kong interpretation, sariling pangunawa. Alam mo, ininterpret ko ito na ito ang Panginoong Jesucristo na darating sa Armageddon, sa Battle of Armageddon, para iligtas ang Israel at puksain ang Antichrist at ang kanyang army. Akala ko si Jesus Christ ito. Nagkamali ako dito sa nung una akong nangangaral mga kapatid. Hindi ko naintindihan ito. Katulad ng maraming pastors ngayon, ang interpretation nila rito, ito si Jesus Christ. Kahit nung panahon ni Jimmy Swaggart na nangaral siya, pinakita sa TV, pinakita sa unang kabayo, una sa 4 na kabayo, pinakita sa TV, pinlash nila ron, si Jesus Christ bumababa, nakasakay ng puting kabayo, siya raw ang white horse. No, hindi po siya ang puting kabayo. Ang 4 na kabayo rito mga kapatid, mga minamahal, mga lingkod ng Diyos, ang 4 na kabayo, ang rider nito iisa, si Satan. Ito'y deception ni Satan sa panahon ng Dark Ages, sa panahon po na dinaya niya ang church.
naghari ang Roman Empire. Mga kapatid, si Satan ito na nag-impersonate, nagbalat kayo siya sa 4 na rider. Una sa white horse, sabi niya, I heard, as it were, the noise of thunder. And one of the 4 beasts say, come and see. Verse 2. And I saw, and behold, a white horse. Nakita ko, biglang lumitaw ang puting kabayo. At meron siyang rider, may hinete. Sabi rito, may mga ngabayo na nakasakay. Sabi niya, and he that sat on him, ang rider nito, sabi niya, had a bow. Meron siyang pana. May pana, pero walang arrow. Pana lang po, walang bala. Sabi natin pana, sabi natin may bala. Mga kapatid, ibig sabihin, bluffer siya. He's a bluffer, no? Sabi rito, meron siyang bow. Ano sabi? Ano pa sabi? And he went forth. Sabi niya rito had a bow, and his crown was given unto him. Binigyan siya ng corona. Yung crown niya raw, binigay lang sa kanya. Hindi ba ang Antichrist, sinabi ni Jesus Christ, sabi ng Revelation 13, binigyan siya ng Diyos ng pamamahala ng 42 months. Ang Antichrist, bibigyan siya ng corona. Ibig sabihin, pamamahala. Irurule niya ang mundong ito sa loob ng 42 months. Ano yung 42 months? Equivalent yan sa 3.5 years. 3 taon at kalahati. Kalahati ng 7 years tribulation. Makikita natin, napakalinaw. Sabi rito, and he went forth. Sabi rito, ito na po, a crown was given unto him, and he went forth, conquering and to conquer. Umikot siya sa mundo. He went forth, conquering and to conquer. Inikot niya ang buong mundo at sinakop niya ang buong daigdig. Nasa Bible po, Revelation 16, dadayain ng Diablo ang lahat ng hari at presidente at papasukan sila ng evil spirits para ibigay ang kanilang kaharian sa halimaw o sa beast, sa Antichrist. Kaya ang Antichrist, umikot siya ng umikot at dinaya ang mga presidente hari, kaya na-conquer niya ang buong mundo. At sa huli, hindi na buong mundong ang i-conquer, kundi ang Israel. Yun ang pinakahuli. Ang target niya talaga rito ay sakupin at annihilate ang itong Israel. Wasaking lubos. Patayin ang lahat ng Israel. Yun ang plano ni Satan. Galit siya sa Israel, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ito po ang sabi ng Bible, itong white horse, ang rider nito may pana. Alam niyo ba ang pana? Pag napanaginipan mo na ikaw ay pinapana, masamang pangitain po yan. Bawa na dream mo, may pumapana sa iyo, nasa panaginip mo, masamang pangitain yan. Ibig sabihin, may taong gagamitin ni Satanas para usigin ka. Yung pana, pag-uusig, maaring pahihirapan ka, maaring awayin ka, yun ang ibig sabihin ng pana, gegerahin ka. Itong Antichrist, magpapanggap siyang sugo ng kapayapaan. Ayon sa Revelation at sa Daniel, Book of Daniel, sa unang 3 taon at kalahati ng 7 years, sabi niya, i-establish niya ang peace covenant sa kalagitnaan ng 1 linggo. Ang 1 linggo sa Bible, mga kapatid, ito po hindi literal na 7 days. Pag sinabing 1 week sa Revelation, sa Book of Daniel, ibig sabihin nito, spiritual na lengguwahe ito ng Diyos.
spiritual ito. Ibig sabihin, week of years. Hindi po ito isang 7 araw lang. Katulad halimbawa, nang magsumuyo si Jacob kay Laban para sa dalawa niyang anak. Nang una siyang sumuyo ng 1 week, sabi ni Laban, sige, magtrabaho ka sa akin, magsumuyo ka ng 1 linggo, ibibigay ko sa iyo si Rachel. E di nagsumuyo siya ng 7 taon, 7 years. Hindi 7 araw. Nang matapos ang 7 years, dinaya siya ni Laban, ang binigay, imbis na si Rachel, si Leah. Nagalit si Jacob, dinaya mo ko, sabi niya, sinungaling ka. Sabi niya, isa kang mandaraya. Ang usapan natin si Rachel ang aking susuyuin. Ang binigay mo si Leah, yung panganay. Sabi ni Laban, nakiusap naman siya. Patawarin mo ko, pasensya ka na. Kasi kaugalian namin dito na unang binibigay ang panganay. Nagpalusot siya. Pero ang totoo, sinadya niya. Para si Jacob, hindi umalis sa kanya. Para sumuyo uli ng 1 linggo o 7 years. Kasi nakita niya, nang siya po ang namahala sa mga hayop niya, pinagpala ng Diyos yung mga hayop ni Laban. Yumaman siya. Kaya sabi niya, ganito ang gawin natin, huwag kang mag-alala. Ibibigay kong muli sa iyo ang pangalawang anak ko, si Rachel. Sabi niya, yung minamahal mo. Pero, sumuyo ka uli sa akin ng 7 araw, ng 1 linggo, sabi niya. 1 week, ang sinabi niya. Magsumuyo ka uli ng 1 linggo. 1 week yung sinabi niya, pero ilang taon siyang sumuyo? Hindi ba 7 years? Sa Bible, mga kapatid, ang 1 week, equivalent po sa 7 years. Kaya yung Daniel 70 weeks, hindi po week na araw yon, kundi week of years. Ay isang araw, tatalakayin natin dito yung Daniel 70 weeks para makita nyo yung magandang revelation dyan. Malalaman nyo yung rapture magaganap sa kalagitnaan ng 1 week. Mga kapatid, napakalinaw, hindi tayo magkakamali. Sa unang kalagitnaan ng 1 week o 7 years tribulation, magpapanggap po ang Antichrist na banal. Ayon sa Bible, gagawa siya ng peace covenant kasi alam niya, laging may gera sa Middle East, gera sa Russia, gera sa buong mundo, laging may gera sa last days. Nakahula po yan. Rumors of wars. Kaya sa bandang huli, magra-rise ang Antichrist bago dumating si Kristo at sasabihin niya, oh, mga bansa, mga presidente, makinig kayo sa akin. Gagawa ako ng aking peace covenant. Daniel, nasa ang linaw ng Book of Daniel. Gagawa siya ng peace covenant. Pumirma kayo. Ang ating kasunduan buong mundo, wala ng gera. Ako na ang mamumuno. Ako na ang maghahari. Ako na ang pinaka-leader nyo. At aalisin na natin ang gera. Wala ng digmaan. Mabubuhay tayo ng kapayapaan, kagalakan, kasaganaan. At ayon sa Biblia, maraming pipirma, lahat, alos buong mundo makikiisa. Pipirma sila sa peace covenant ng Antichrist. Yun ay gaganapin ng Antichrist sa unang 3 taon at kalahati ng 7 years. Yung unang kalahati, magpapanggap siyang advocate ng kapayapaan o sugo ng kapayapaan. O anong tawag dyan? Magiging advocacy niya, peace, peace, peace. Peace be with you, peace be with you. Sino bang gumagawa niyan? May idea na tayo. Isang araw tatalakayin natin, diretsuhin na natin. Sabi ng Biblia, mga kapatid, pakikita ko sa iyo yung 7 clues. May 7 clues sa Revelation 17. Makikilala mo kung sino ang Antichrist, kung sino ang beast. Nasa Revelation, napakalinaw. Ito mga, kumbaga mga itong sinisir ko, kumbaga pahapyaw lang ito, no? Hindi yan ang topic natin. Ngayon mga kapatid, yan po ay pipirma na yung mga bansa sa unang taon at 3 taon at kalahati. Ngunit sa natitirang 3 taon at kalahati, masasakop niya na ang mundo yan. Sabi ng Book of Daniel, isang araw babasahin ko yan, sasakupin niya ang mundong ito. Ang kanyang sandatang gagamitin ay hindi nuclear, hindi po bomba, hindi po
gera ang gagamitin niya. Sasakupin niya ang mundong ito. Ang kanyang sandatang gagamitin ay ang kapayapaan. And by peace, kapayapaan, shall destroy many. Yun ang nakasulat sa Daniel. Masasakop niya lahat ng bansa, ang gagamitin niya. Peace. Peace be with you. Peace be with you. Peace covenant. At marami siyang madadaya. Pipirma sila. Bandang huli, magkakaisang mga bansa. Lulusobin nila ang Israel. Dahil yun ang pangarap ng Antichrist, umupo siya sa templo na naniniwala ko, marirebuild uli. Bago dumating si Kristo, itatayong muli. Ngayon, ready na po ang Israel, ang gobyerno, inapprova na ang rebuilding po ng Third Temple na tinayo ni Solomon, Temple of God. Kaya mga kapatid, ibig sabihin, hudyat din yan. Sign din yan na malapit na ang rapture. Malapit ang pagbabalik ng Panginoon. Dahil ang pagpasok ng Antichrist sa temple ay Armageddon. Yung paglusob niya, yun po, doon siya papasok para gerahin ang Israel. Yung natitirang 3 taon at kalahati. Yung kalahating yon na nauna, magra-rapture sa kalagitnaan ng 7 years. At yan, patutunayan ko yan sa Daniel 70 weeks. Pag natalakay po natin ang topic na yan, malinaw po, walang bawas, walang kulang. Hindi natin aabutan ang pinakamabigat na tribulation. Pero may aabutan ng church na matitiis na tribulation. Maraming pastor ang nangangaral, sabi nila, ay hindi naabutin ng church ang tribulation. Wala, hindi sa atin yan, hindi ganun. Mga kapatid, ito ang katotohanan. Aabutin ng church ang matitiis na tribulation, yung 3 taon na una at kalahati. Thank you, Jesus. Hindi na natin maabutan yung pinakamabigat, yung bato na the weight of a talent, hindi na natin maaabutan yan. Gaano ba kabigat ang isang talento? Uulan ng bato at granizo at apoy. Maraming tao sa mundo ang papatayin. Wawasakin lahat ng bahay. Sipin nyo yung uulan ng bato na ang bigat the weight of a talent, 34 kilos. Ang bigat ng isang talento, 34 kilos po. Sipin mo yung 34 kilos, umuulan na ganun kabigat, galing sa langit. Ang bilis, mabilis pa sa bala. Anong mangyayari sa building na tatamaan yan? Wasak. Yung taong tatamaan yan, patay talaga. Nasa Bible naman talagang maraming papatay ng Diyos sa panahon ng tribulation. Sa Russia nga, ang matitira, 1/6 lang 1/6 lang. 6 na bahagi lang ng mga Russian ang matitirang buhay para magparaming muli sa mundo. Kaya mga kapatid, ito po ay malapit ang maganap, no? Kaya siguro dumako na tayo sa anointing, no? Kaya itong mga mata, mga anointing po ito. Itong 4 na beast na anointing, binibigay ng Lord, sinusugo ng Lord sa church para may panlaban tayo sa 4 na kabayo. Dahil ang 4 na kabayo ay magdadala po ng salot sa mundo. Yung unang white horse, he went forth conquering and to conquer. Iikot sa mundo para sakupin ang mundo. Si Jesus Christ, pag bumaba siya sa Armageddon, hindi siya iikot sa buong mundo. Doon lang siya sa Mount of Olive bababa, aapak ang paa niya sa Jerusalem, at doon niya pupuksain ang Antichrist sa salita lang niya. Sa 2 talim na tabak na lumalabas sa bibig niya, pupuksain niya ng Antichrist. Mga kapatid, pero itong nakakabayong puti, he went forth conquering and to conquer. Iikot sa mundo, ito ang Antichrist. Ito ang Antikristo na magtatatak ng 666. Magpapanggap siyang sugo ng kapayapaan. Dadayain niya ang mundo. By peace shall destroy many. Pandaraya ang gagamitin niyang strategy. At maraming madadaya ang evil spirits. Nasa Bible, pahintulutan ng Diyos, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Dahil tinakwil nila ang ebanghelyo nung araw. Kaya mga kapatid,
madadaya sila ng Antichrist. Tatanggapin nila ang Antichrist bilang Jesus Christ. Kasi darating yan. Sasabihin niya, pag dumating sa isang bansa, peace be with you. Magpapanggap siyang Kristo. At magpapababa siya ng apoy mula sa langit. Gagawa ng milagro para sa ganun madaya ang mga tao. At sasabihin ng Israel, nako, ito na nga, ito, nasa kanya ang sign. Maraming madadaya. Kaya mga kapatid, salamat sa Lord, magpapadala siya ng 2 propeta sa Israel para bigyang babala ang Israel na sasabihin, huwag kayong maniwala sa Antichrist. Impostor yan. Hindi Kristo talaga yan. Ang tunay na Kristo ay si Jesus Christ. Yan ang magiging misyon ng 2 propeta na magpapasukan ng reincarnation ni Moses at Elijah sa Revelation 17. Kaya ibang topic yan. Isang araw tatalakayin din natin yan. Unti-unti lang mga kapatid. Dadat na natin lahat yan. Kaya dito muna tayo sa magaganap sa rapture. Kaya ang rapture magaganap sa kalagitnaan ng 7 years. Isang araw, tatalakay natin ang Daniel 70 weeks, makikita nyo, malinaw talaga. Sa gitna ng tribulation. Sinabi rin ni Jesus Christ yan. Maraming pastor hindi naniniwala, aabutan natin yung tribulation. Mali po yun. Aabutan ng church ang tribulation, mga kapatid. Pero yung kalahati lang, yung matitiis. Anong sabi ni Kristo? Alang-alang sa mga hinirang. Ang kahirapan ay aking paikliin ang araw ng kahirapan. Alang-alang sa mga chosen people. Di ba? Kaya nga sabi ni Lord pagkatapos ng tribulation period, after the tribulation period of those days, sabi ni Jesus, of those days, sabi ni Lord, the sun shall be darkened, the moon shall not give her light, the stars from heaven shall fall, sabi niya. Ano sabi niya? And then, they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven. Ano sabi? Descending from heaven with great power and great glory. Anong glory? Liwanag. Kaya nga, dun magra-rapture, dun bababa si Kristo na may dakilang liwanag. Kaya matutupad yung sinabi ng Revelation 1, every eye shall see Him. Bakit makikita siya ng lahat ng tao? Kasi pagdating ni Kristo, magkakaroon ng kadiliman ng mundo. Hindi sisikat ang araw at ang buwan. Kaya talagang total darkness, parang nangyari sa Egypt. Mauulit yan kasi type and shadow yun eh. Yung nangyari sa Egypt, mangyayaring muli sa tribulation period. Magkakaroon ng kadiliman. Kaya abang may kadiliman, biglang bababa si Jesus Christ na may dakilang liwanag, makikita ng lahat ng tao, liliwanag ang mundo. Dahil si Kristo bumababa. Parang buwan, parang araw, makikita siya na bumababa siya sa langit. Kaya nga sabi ng Bible, tatangis ang buong mundo. Dahil nakita nila si Jesus bumaba, pero hindi sila na-rapture. Hindi sila kinuha. Ang church lang ang kukunin ng Panginoon. Maghihintay lang siya sa alapaap. Doon sa alapaap, pero makikita siya ng lahat ng mata. Sabi ng Revelation 1, every eye shall see Him sa kanyang pagdating. Kasi magkakaroon ng kadiliman. Kaya nga pag biglang lumiwanag sa langit, bumababa, nakikita ng lahat, hugis tao, may liwanag na hugis tao, si Kristo makikita nila, si Jesus Christ, hanggang sa ulap. Maghihintay lang siya ron. At ang church ang mararapture. Sila ang tataas. Tayo ang kukunin para sa lubungin ng Panginoon sa ulap. Makikita po yan ng lahat ng tao. Kaya mga kapatid, tatangis ang buong mundo. Iiyak sila sa pagsisisi dahil naiwan sila. Mga kapatid, matutupad yung sabi ng Revelation, bundok, tabunan nyo kami. Hindi kami makasalubong sa dumarating na Panginoon. Kaya mga kapatid, rapture yun. Kaya malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya kailangan talaga lalo tayong maglingkod, lalo tayong mangaral, lalo tayong mga sumamba sa Diyos. Mga kapatid, mahalaga po ito. Mag-iipon na tayo ng kayamanan na hindi nasisira. Kaya ito ang sabi ng Lord. Kaya purihin po ang Panginoon. Sabi rito, siguro tatapusin ko na lang yung anointing next meeting. Tapusin ko yung sinabi nito. Itong mga mata, meron daw 7 anointing si Jesus Christ. Kasi kakaiba siya. Siya po ang image of God. Siya po ang Christ of God, the anointed of God.
Kaya lahat ng anointing nasa Kanya. Hindi binigay ng Diyos sa Kanya ang Holy Spirit by measure, kundi ang fullness of God nasa Kanya. The fullness of God, the fullness of the Godhead, dwelleth in Jesus Christ. Dahil siyang napili na gawing katawan ng Diyos. Siya ang kaisa-isang image of God, siya ang kaisa-isang katawan ng Diyos, ayon sa laman. Tandaan niyo po, si Kristo ang revelation ng Diyos sa laman. Jesus Christ is the mystery of God, revealed in the flesh. Kaya nga nakita natin yung compassion ng Ama dahil kay Jesus. Nakita natin yung pagmamahal ng Diyos dahil kay Jesus Christ. Kaya ganun niya tayo kamahal, ganun tayo kamahal ng Ama. Kaya nga tinubos niya tayo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Kristo. May mystery yan. Kaya mga kapatid, siguro magpo-post muna tayo rito. Sa susunod, tatalakay natin itong 4 na anointing ng Diyos sa church at 4 na anointing ni Satan sa kanyang rider, horse rider. Dito sa 4 horses of the apocalypse, makikita natin dito yung mystery. Tandaan niyo po, ang 4 horses, sugo ni Satan yan. Tulad ng black horse. Alam niyo ba yung black horse? Di ba nagdala siya ng deception? Yung pale horse, ano sabi? Pandaraya rin, deception din. Ang rider, sino ang rider ng pale horse? Yung maputlang kabayo. Hindi ba kamatayan? Ang rider niya ay kamatayan? At ang impyerno sumusunod sa likod niya? Mga kapatid, lahat ng 4 horses na yan, ang rider dyan, si Satan. Anointing ni Satan yan, 4. Dito naman sa 4 beasts, sa trono ng Ama, yung 6 na seraphims, ang anointing nila ay galing sa Diyos. At yun ang tatalakayin natin sa susunod para makita natin ang mystery. Mga kapatid, salamat sa Lord. Yung ika-4 na hayop ang binigay ng Lord sa ating anointing. The flying eagle. Anointing of a flying eagle. Yun ang binigay sa church sa last days. Kaya bakit eagle ang binigay ng Lord? Malalaman po natin sa susunod na meeting. Mga kapatid, siguro hanggang dito na lang po. Meron na tayong isang oras. Brother Val, no? Meron na po tayo. Manalangin po tayo, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Father God, salamat po muli sa mga salita mo na na-share ko sa kahit pa paano sa gabing ito. Ang konting na-share po namin sa mga lingkod mo, sa mga anak mo. Lord Jesus, dalangin ko itatak mo ito sa puso ng bawat anak ko, Lord. Mga tupa mo, Lord, at idinadalangin ko na hindi masayang ang mga revelation ito na napakahalaga, napakayaman. At ito'y pakinabangan po ng mga tunay mong mga tupa, Lord God. Dalangin ko po, Lord Jesus, na Lord, patuloy mong baluti sa banal mong dugo ang lahat ng aming mga kapatirang nakikinig sa programang ito upang sila po ay patuloy pong maging ligtas laban sa Antikristo o sa Diablo o sa anumang evil spirit. Dalangin ko po ang paglago ng kaalaman ng lahat ng aking mga kapatid tulad ng sinabi mo, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya dalangin ko lahat ng kaalamang nagmumula sa iyo at revelation mo. Itanim mo po sa puso at isip ng lahat ng aking mga kapatid na nakarinig at lahat ng mga tupa mo at itanim mo rin sa kanilang espiritu at kaluluwa upang hindi na ito manakaw ni Satanas kailan paman. Kundi ito'y maging pagpapala sa kanila, maging pagpapala sa lahat ng iyong mga tupa, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy niyo pong pagpalain ng ministry ito sa Facebook ministry namin. Patuloy ka pong magpadala ng maraming viewers upang maraming maligtas at maraming mapagpala, Panginoon. Sapagkat ang salita mo, ito ang bumubuhay. Sinabi mo, the flesh profiteth nothing. It is the spirit that quickeneth. Ito ang bumubuhay at ito ang nagbibigay ng buhay at ito ang aming buhay. The words that I speak unto you, they are spirits and they are life. Kaya ang mga salita mong ito, Lord, itanim mo sa kanilang mga puso upang ang lahat ay maligtas
at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Lord. Patuloy mong pagpalain si Terpeli, kanyang pamilya, mga anak, mga mahal sa buhay. Patuloy ko silang dinadalangin. Lord Jesus, buklurin mo po sila sa iyong pananampalataya, sa iyong mga salita. O Lord, buklurin mo sila sa iyong biyaya. Patuloy mong pagpalain ang kanyang mga anak, ang kanilang mga plano sa buhay, kanilang mga pamilya. Patuloy mo rin pong ingatan at pagpalain. Ganon din po lahat ng iyong mga lingkod at ang bawat pamilya ng iyong mga lingkod. Pagpalain mo rin pong lahat. Mga pastors na nakikinig, Lord Jesus, dalangin ko rin po ang aming pagkakaisa sa last days na ito. Lord Jesus, buklurin mo ang mga lingkod mo, ang mga anak mo sa pagkakaisa. Sapagkat malapit na ang nalalapit na pagbabalik, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Ito po lahat ang aming dalangin. Amen and amen. Thank you, Lord God. God bless you po. Magandang gabi sa inyong lahat. Thank you. God is so good. Kasi po, meron na tumatawag.